Mga ka-Antwerp, welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? So, shout out po kay Ma'am Agisa I-41. So, may katanungan si Ma'am at congratulations na po kaagad para sa inyo ni Sir Ma'am. Hello po Ma'am Ann. Nagbabalak po kami ng asawa ko for next year mag-loan ng 300k sana for business. Pero nag-isip po kami kung motor shop or auto parts repair since marunong po siya mag-repair ng motor but mostly car talaga. Amin po ang lote at sa tabi ng kalsada at may space for parking since pinaparent po namin 3 parking space for cars ng mga kapitbahay namin. Working po ako sa government kaya pipilitin ko po makapag-loan sana. Maximum 300k ang kaya lang po ngayon. Ano pong magandang advice niyo po ma'am? Okay, congratulations ma'am dahil mag-start kayo ng business nyo at congratulations dahil may 300,000 ka maximum na pwede mong ma-loan kasi napakahirap po ngayon. Kagaya nung pinagdaanan namin ang napakahirap dahil pinagtrabahuan pa namin from lako-lako ng mga interior muna at ng mga chinilas-chinilas at ng mga kung ano-ano para simula kami pautay-utay ng nangutang sa mga supplier hanggang sa nakapagpundar ng kahit na papaano, nakapag-stocks. So sa inyo ma'am, ang pinag-isipan mo kung motor shop or auto repair shop, alin po ba sa area ninyo ang mas marami? Alin po ba ang fast moving sa tingin nyo po? Kasi kung ako ang mag-analyze kahit saan, lalo na sa mga probinsya, at kung hindi ka naman talaga sa city or kahit na nga po sa city, kasi kami may sasakyan kami meron kaming truck at meron kaming pick up na wild truck 4x4. So, pag i-analyze mo po siya, alin ba ang mas maraming customers palagi? Hindi po ba mga motor shop, mga motor parts business and accessories para palaging maraming customers? Pagdating sa makikater natin ng mga customers, mas marami ang mga motorcycle users. Mas marami ang nakamotor compare sa mga nakakotse. So kahit sa city man yan, sa probinsya, sa munisipyo, barangay, mas marami talaga ang may mga motorsiklo. So number 1 yan when it comes to customers. Pangalawa po sa capital, 300,000 sa totoo lang, hindi ganoon karami po ang mapapurchase ninyo panimula sa 300,000. Real talk lang po tayo dito. Although pwede naman kayo mag-start kahit 50,000. Pero sa realidad talaga, sa katotohanan, 300,000 ay kukunti lang po talaga yan siya. Konti lang po talaga yung mapapurchase ninyo. Lalo na kung magpapurchase kayo ng mga ilang gulong, oil, yung mga yan ay medyo yan siya. Takaw capital yung mga yan. So, when it comes to capital wise naman po, medyo mas marami kang ma-purchase doon sa 300,000 mo panimula sa mga piyesa ng motor compare sa mga pang auto repair or mga pang sasakyan, mga pang 4 wheels. Medyo mahal pati ang mga pang sasakyan. Can you imagine? The air filter pala ng mga sasakyan. Meron kami mga iilan dito na mga pang kotse. Primary clutch at matagal po masira ang mga 4 wheels. Matagal masira at usually yan kapag mga bago pa hanggang 5 years yan ay pupunta sa kasa yan. Doon magpapagawa. Doon magpapa-change oil. So, ang mapapurchase ninyo, kita mo mga air cleaner pa lang, mga air oil filter pa lang nila, mahal yung mga pang sasakyan. Samantalang sa mga pang motor, mas mura-mura. Mas maraming ma-maximize mo yung pagpo-purchase mo ng stocks mo sa mga piyesa ng motor compare sa mga auto repair. Since marunong naman si Sir pareho sa kotse at sa motor parts. Pero honestly, in my opinion po, mas marami ang users po ng motor. So, ibig sabihin, mas marami kayong mako-customers na mga motorcycle users or mga motorcycle owners at ang mga motor po, madadali lang yung mga pyesa niya at hindi po siya pinatatagal talaga kasi kailangan talaga siya ng mga tao as their service, pang araw-araw, pampasok sa trabaho. Usually po ang service kapag wala pang pyesa, syempre hindi available sa inyo lahat yan, i-order pa yan, pag mahal pa. Marami akong nakikita na mga talyer na maraming sasakyan doon sa pinapagawaan namin ng pick-up. Ilang mga sasakyan yun din sa kanila. May 2 pick-up, mayroon pang parang
mga Montero ba yun or what? May 4 doon na nakatambay, wala pa daw pyesa. To think na nasa city na yun. At medyo mahal din kasi ang pyesa ng mga kotse. Kaya kung walang budget yung may-ari, eh talagang matatambay mo na dyan, mapupuno ang iyong shop ng mga sirang sasakyan na hindi ka agad-agad magagawa. Hindi kagaya ng mga motor, ang bilis. Ang bilis trabahuin, release na, mamaya lang, at marami ang maintenance ng motor compare po sa mga 4 wheels. Yan, 300,000 as starting capital, maliit lang po yan sa totoo lang. Pero syempre, kapag pairali natin dito ang yung bang positive mindset ka, of course, malaki na yan. Pwede na yan, kayang-kaya na yan. May mga nakapag-start nga ng 20,000, di ba? May mga nakapag-start nga ng 150,000. May mga nakapag-start nga ng 200,000. In real talk, sa realidad, maliit lang po yan. Konti lang yung mga inventory nyo na mapapurchase niyan. Hindi yan siya kompleto sa sobrang dami ng pyesa. Kasi, sa totoo lang, medyo marami ng laman tong shop pero hindi pa kami kompleto. Hindi pa kami kompleto sa sobrang dami ng klase ng mga motor, dami ng mga modelo. So, oil pa lang yan kag interior, kag basic na mga pyesa, uubusin na yan ang 300,000. So, how much more kung mga pang auto supply? Ngayon, ang mangyayari kasi yan, ma'am, kapag hindi mo rin naman makumpleto kahit na basic, medyo mahina, medyo matumal, baka mahirapang i-cover up, lalo na loan yung ipang pupuhunan. So, baka medyo mahirapang mag-cover up or makabawi or yung ROI ba, kasi nga syempre mamaya matagal naman masiraan yung mga sasakyan, matagal ang customers, di ba? Kahit gulong ng mga 4 wheels is mas matagal compare sa mga motor. Ang mga motor, gulong interior, kinakailangan yun, mga basic talaga maintenance, ang bilis ng mga motor compare sa maintenance ng mga sasakyan ng mga 4 wheels. Matagal magpalit ng brake pad yung 4 wheels. Can you imagine yung pick up namin, nag 5 years bago siya nagpalit ng battery, nag 5 years bago siya nagpalit ng belt, nag 5 years bago siya nagpalit ng brake pad, diba? Eh yung motor, ilang months lang nagpapalit ng brake pad, ilang months lang nagpapalit ng brake shoe, ilang months lang nag-change oil, palit ng battery, although yearly yan, pero mas maraming nangangailangan or mas maraming customers ang motor shop kaysa sa auto supply. Kasi nga pinaka basic na na transportation ng mga tao. Kahit tingnan natin sa isang lugar, ano bang maraming mga nakapila sa SM, sa parking lot ng SM? Yes, napakaraming kotse, pero tingnan mo yung part doon ng mga motor, mas marami ang mga motor. Mas maraming mga tao ang gumagamit ng motorcycle. So, that's my honest opinion, ma'am. And, kunting advice na rin or tips. Pero, nasa sa inyo po yun kung nasaan talaga ang heart ni sir. Kung talagang gamay niya ang sa mga talyer, sa mga sasakyan. May mga gano'n naman po kasi Actually, maraming mekaniko na mga pang 4 wheels na hindi gamay ang ang mga pang motor. Meron ding mga mekaniko ng motor na hindi marunong, hindi gamay ang mga pang big engine, mga pang small engine lang talaga sila. So, depende po yun sa puso ni sir. Since si sir naman siguro talaga ang magmamanage kasi siya ang mag-handle ng business kasi nabanggit nyo nga po na kayo ay nasa government office. So, yun lang ma'am. Hope nakatulong po at ayan. Kung may mga questions po kayong ganito na pwede ako makabigay ng input, ay i-comment nyo lang po at bibigyan po natin yan ng konting input din para sa inyo. Thank you so much. See you on my next video. Bye!